Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakamainit at pinakamahalagang development sa AFP modernization. Sa episode ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamainit na issue sa national security ng Pilipinas ngayon, ang bagong anunsyo ng Allied Forces ng Pilipinas na magsasigawa ng seryeng military patrol sa West Philippine Sea, at kung paano naman itong tinugunan ng China. Sa dami ng nangyayari sa WPS, parang araw-araw may balita. Kaya importante na maunawa natin hindi lang kung ano ang plano ng Pilipinas at mga kaalyado nito, kundi pati na rin ang reaksyon at posisyon ng Beijing. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman natin na matagal na ang tensyon sa South China Sea, lalo na sa bahagi na tinatawag ng Pilipinas na West Philippine Sea. Ito ang mga tubig sa kanluran ng Luzon at Palawan, sakop ng Exclusive Economic Zone, EEZ, ng Pilipinas ayon sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, at kumpirmado ng 2016 na arbitral ruling laban sa mga malawakang hinihinging claim ng China. Pero hindi kailanman tinanggap ng Beijing ang desisyong yon, at paulit-ulit pa rin ang mga insidente kung saan Chinese vessels, Coast Guard, pati na mga armed maritime militia ang pumapasok at nagpapakita ng presensya malapit sa Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, Ayungin Shoal, at iba pang bahagi ng WPS. Sa katunayan, kamakailan lang sinabi ng Philippine Navy na may 48 hanggang 55 Chinese vessels na namonitor sa ilang linggo sa WPS. Hindi ito bago sa atin, mga nakaraang taon pa rin umiiral ang mga harang, harassment, at mga aggressive maneuver ng China Coast Guard sa mga Filipino patrol at supply missions. Halimbawa ang collision sa pagitan ng mga Chinese vessels habang hinahabol ang Philippine Coast Guard malapit sa Scarborough Shoal noong August 2025. Kaya ang plano ng Pilipinas na magsagawa ng mas seryosong series ng patrols kasama ang mga kaalyadong puwersa, hindi lang basta aksyon, ito ay bahagi ng mas malawak na strategy. Ayon sa pinakahuling report mula sa Philippine News Agency, inuumpisahan ng Filipino Forces, kasama ang ilang allied nations, ang isang serye ng military patrol sa West Philippine Sea ngayong unang bahagi ng taon. Ito ay under a designated exercise zone simula January hanggang March, kompleto sa notices to airmen at mariners upang ipabatid na ito ay lehitimong exercise sa loob ng ating EEZ. Ibig sabihin nito, hindi lang pala simpleng naval maneuvers, may koordinasyon nito para maging regular, scheduled, at transparent na maritime exercises at patrols kasama ang ibang bansa. May mga military assets ng AFP na kasama rito, hindi lang ang Philippine Navy, kundi pati air assets at iba pang allied forces na makakatulong sa surveillance, deterrence at interoperability. Halimbawa nito ay ang kasaysayan ng mga joint patrols kasama ang mga barko at eroplano ng mga kaalyadong bansa. Isa pang dahilan kung bakit ito mahalaga ay dahil patuloy ang agresibong activities ng China sa nasabing karagatan. Sabi ng PCG at AFP, paulit-ulit na may mga CCG vessels at PLA Navy assets na nag-a-appear at minsan pa nga ay nagiging harassment sa mga Pinoy fishing boats pati Philippine patrols. Ang sinabi rin ng AFP ay bahagi ito ng pagpapakita na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta ng sarili nitong maritime rights, at na ang coordinated military presence kasama ang allies ay paraan para i-assert ang international law. Ngayon, bakit ganoon kahalaga ang military patrols? Importante ito sa tatlong bagay. Una, para mapakita na aktibo at seryoso ang Pilipinas sa pagprotekta ng sovereign maritime rights at jurisdiction sa sariling EEZ. Alam natin na hindi lang usapin ng teritoryo, usapin ito ng national security, kapayapaan ng karagatan, at kabuhayan ng mga mangingisda. Pangalawa, sa pamamagitan ng patrols kasama ang allied forces, tulad ng mga naunang joint patrols kasama ang militar mula sa United States, Japan, at iba pa, napapalakas ang interoperability at deterrence posture ng Pilipinas. Ito ay hindi escalation, kundi collective defense at collective security na conform sa mga umiiral na treaties at cooperation frameworks. Pangatlo, upang ma-monitor at mapigilan ang anumang potensyal na harassment o insidente bago pa ito ma-escalate. Importante ito lalo na't may record ng mga interaksyon na medyo nagiging delikado,
gaya ng mga blockade maneuvers o harassment laban sa resupply missions ng Pilipinas sa WPS noon. Hindi naman nagpahuli ang Beijing sa pagtugon. Tulad ng inaasahan, mahigpit na nag-object ang China sa seryeng patrols at joint activities na ito. Ayon sa China, ang ganitong mga aktibidad ay nag-e-escalate ng tensyon at sinasabi nitong lumalabag sa kanilang mga hinaing na territorial sovereignty sa South China Sea. Ito ang karaniwang posisyon ng Beijing sa mga coordinated patrols ng ibang bansa, at ito mismo ang dahilan kung bakit sinasabi nilang ang mga joint patrols ay nag-e-escalate ng sitwasyon sa dagat. Sa relatibong ibang report naman, nagpapatrolya rin ang China ng sariling naval at air patrol sa ilang bahagi ng disputed areas tulad ng Scarborough Shoal. Ayon sa kanilang Southern Command, ang mga patrol na yun ay para sa seguridad at sovereignty, pero taliwas ito sa 2016 arbitral ruling na pabor sa Pilipinas at sa international law. Ang Chinese objection ay hindi bagong issue. Halimbawa, sa nakaraan, tuwing may joint patrol of freedom of navigation operation ng US o iba pang bansa sa West Philippine Sea, agad din itong tinutulan ng Beijing at tinawag itong provocation o action na nagpapataas ng tension. Kasabay ng reaksyon ng China ay ang mas malawak na geopolitical competition sa Indo-Pacific region. Ang Pilipinas ay treaty ally ng United States, at may iba pang strong defense partnerships tulad ng Japan. Ito ay hindi lang para sa bilateral defense, kundi bahagi ng mas malaking regional architecture para mapanatili ang free and open Indo-Pacific. Hindi rin tayo nag-iisa sa isyong ito, iba pang claimant states sa South China Sea tulad ng Vietnam at Malaysia ay may similar na concerns tungkol sa mga expansive claims ng China. Ang isyu ay hindi lang usapin ng Pilipinas, kundi usapin ng regional maritime order at international law. Para sa ordinaryong Pilipino, ano ang ibig sabihin nito? Una, ang patrols ay hindi lantarang pag-uumpisa ng digmaan o confrontation. Ito ay demonstration of presence at deterrence, pagpapakita na hindi tayo tatantong sa tila bulag na pagtanggap ng iba pang bansa sa mga maritime abuses o incursions. Pangalawa, ang coordinated patrols at allied activities ay nagpapakita na may international support ang posisyon ng Pilipinas sa WPS based sa international law. Ito ay hindi arbitraryong stance, ito ay suportado ng United Nations Convention on the Law of the Sea at ng rulings ng Arbitration Tribunal. At panghuli, ang mas malakas na monitoring at patrol presence ay makakatulong para maprotektahan ang kabuhayan ng mga mangingisda, at siguraduhin ang seguridad ng maritime environment na pinagkakakitaan ng libu-libong Filipino fishermen. At yan ang buod ng serye ng military patrols sa West Philippine Sea na pinaplano ng Allied Forces kasama ang Pilipinas, at ang expected na pagtutol ng China sa hakbang na ito. Importante na mananatili tayong informed at aware sa mga ganitong usapin dahil ito ay may direktang epekto sa ating bansa at sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Kung nagustuhan ninyo itong discussion, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe sa channel. E-comment din ang inyong opinyon, paano ninyo nakikita ang papel ng Pilipinas at ng mga kaalyado natin sa West Philippine Sea. Maraming salamat at hanggang sa muli.